May mga salita raw po na, o words na napakahirap sabihin o bigkasin. Tayo po mga tao. Unang-una po yung salitang I'm sorry. Pwede po man pakisabi po sa katabi nyo, I'm sorry. Ayan, thank you po. Pangalawa po yung salitang pinatatawad na kita. Pakisabi po ron sa nag-sorry sa inyo. Ayan, hindi naman po yata mahirap bigkasin. Ano po? Ito pong pangatlo, yung pong salitang nakapagpapabagabag. Sige nga po, sabihin nga po ninyo, nakapagpapabagabag. Hindi po kabag-kabag. Ayan, yan pong third word, yan po yata yung pinakamahirap bigkasin, pero yan po ay literal. Yan po ay tongue twister lang. Ano po? Seriously speaking po, yung pong salitang, yung second word po natin kanina, yung salitang pinapatawad na kita o I forgive you. Isa po yan sa pinakamabigat na salita na sabihin po natin sa tao. Lalong-lalo na po kung sila po ay nagkasala sa atin or may mabigat silang ginawang kamalian sa bawat isa sa atin. Pero ang Panginoong Hesus po natin, habang po siya naroon sa krus ng Kalbaryo, habang po matapos po siyang pagpasanin ng krus, putungan po ng koronang tinik, saktan, yurakan po ang kanyang pagkatao, at pagsugalan po at lahat na po na lang yata ng kasamaan ay ginawa po sa kanya, ay wala po siyang nasa isip noong time na yon, kundi ang magpatawad. Sabi po sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Iyan po ang unang wika ng ating pong Panginoong Hesus mula po ron sa krus ng Kalbaryo. Habang inaharap po niya ang kanyang kamatayan, sa harap po ng init ng araw, sa harap po ng mapangusgang tao, ay mas pinili niya pong ipanalangin ng mga ito at patawarin. Ano nga po ba yung forgiveness? Forgiveness o pagpapatawad. Ito raw po ay isang pagkalimot o pag-alis ng mga galit sa ating mga puso laban po sa mga nagkasala sa atin. Pagpapatawad, napakahirap po niyan. Ano po? Napakahirap sabihin pero kailangan po nating isa puso, isa buhay. Dahil po tayo tagasunod po ng ating pong Panginoon. Why should we forgive? Sabi nga po, bakit nga po kailangan natin magpatawad? Because the Bible said so. Ito po ay, number one, ito po ay commandment from God. Utos po ito sa atin ng ating pong Panginoon. Sabi po sa Mateo 18:21 hanggang 22, lumapit si Pedro sa kaniya at sinabi, Panginoon, makailang ulit ba magkakasala sa akin ng aking kapatid at siya aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi po ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumput-pitong ulit. So pinapakita po rito ang katuroan po ng ating Panginoong Hesus, ukol po sa kapatawaran. Hindi lamang po minsan, ano po, sinabi po ron, hindi lamang po minsan, dahil 77 beses raw po. Pero wag po nating liliteralin na, baka mamaya, yung thinking natin ikaw nakaka-68 ka na. Konti ka na lang at may tama ka na sa akin. Hindi po ganoon. Ang ibig lang pong ng ating Panginoon, endless po ang magpatawad. Hanggat makapagpapatawar po tayo, ay tayo po ay magpatawad. Sabi po sa Lucas 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. So malinaw po ito yung utos sa atin, sa atin po ng Panginoon. Dahil kung di raw po tayo magpapatawad, ay number 2, there are consequences if we do not forgive. Meron din raw po itong hindi magandang kahihinatnan pagka po tayo hindi magpapatawad. Ano po? Sabi po sa Mateo 6:14-15, ito ay sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga taong sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo patatawarin ng mga tao sa kanilang pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. So lagot po tayo pag tayo hindi nagpatawar. Kung di raw po tayo magpapatawar sa ating kapwa, hindi po tayo patatawarin, hindi po tayo makakatanggap ng kapatawaran po sa ating pong Panginoon. At pagka po nangyari yan, magkakaroon po tayo ng spiritual alienation. Magiging malayo po tayo sa ating Panginoon. Magkakaroon din po tayo ng emotional and mental burden.
Lagi po tayong mag-iisip ng masama sa ating kapwa. At ito po yung nakapagpapabagabag sa ating po mga puso't isipan. Meron rin po tayong damaged relationship. Hindi po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ating mga kapatid hanggang hindi po tayo nagpapatawad. Lack of peace and joy, hindi rin daw po magiging masaya ang ating buhay. Mawawalan po tayo ng kapayapaan. Halimbawa po, kung kapitbahay mo yung kaalitan mo, araw-araw kayo nagkikita, abay umaga pa lang, ikukulunan rugunan nyo, di po ba? Kung hindi tayo nagpapatawar. Lalo-lalo na po siguro, pag kapatid ninyo o magulang, nasa isang bubong kayo, magkasama kayo pero hindi kayo nagpapatawaran, abay magkakapipalaan kayo, siguradong sira ng araw ninyo. So burden po yun. Isa po itong consequences kung hindi po tayo magpapatawad. Why should we forgive ba? Number 3, because we are also sinners. Tayo rin po lahat ay makasalanan. Natatandaan niyo po ba yung sabi ni Jesus rin po sa umuusig. Rin po sa mga taong umuusig sa babae pong nahuli. Nagkasala sa pangangalon niya. Sabi po ni Jesus sa Juan 8:7, sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya, ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. So, meron po bang bumato? Wala po, Dahil lahat po sila'y makasalanan. Lahat po tayo'y makasalanan. And we must acknowledge our sin. Aminin po natin ang ating po mga kasalanan. Alam niyo po ba nung nanalangin po ng ating Panginoon, yung pong unang binanggit niyang wikang ito, nung sambitin po niya yung Ama, patawarin niyo po sila, pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, ay hindi po lahat nakatanggap ng kapatawaran sa ating, nung time na iyon, hindi po lahat na naroon ay nakatanggap kaagad ng pagpapatawad sa ating Ama nasa langit. Bakit po? Kasi kailangan po natin tanggapin na tayo po ay makasalanan. At kailangan rin po nating lumapit sa Kanya. Unang Juan 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid. So mahalaga puro yung panalangin na may pag-amin pala. Paihayag natin yung ating mga kasalanan pag tayo po nananalangin. At yung paglapit natin sa ating pong Panginoon para po makasumpong tayo ng kapatawaran sa Kanya. And number 4, there are benefits. What are the benefits of forgiving someone? Meron po itong magkakaroon po tayo ng healthier relationship. Reverse lang po ito kagaya sa kanina. Magkakaroon naman po tayo ng malusog na relasyon sa ating po mga kapatid. Unlike po rin sa nabanggit kanina na magkakapi ka pala sira ng araw mo. By this time po, dahil nagpatawaran na kayo, maganda na yung relasyon ninyo, ay baka po siya naman magtitimpla ng kape ninyo. Dahil yun nga, mas maganda na po ang naging relasyon ninyo. And it brings you peace. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan ng loob at kapayapaan. Wala na po yung pagkabagabag. Yan na naman si pagkabagabag. And it improves mental health and sets a good example for others. Magiging halimbawa po tayo, magiging magandang halimbawa po tayo sa ating po mga kapatid. And how to easily forgive po raw. Paano raw po magiging magaan sa atin ang pagpapatawad? Paano nga po ba? Number 1, let's forget the past. Mag-focus po tayo sa present at sa future. Yung mga nakaraan po, kalimutan na po natin. Baka po panahon pa ng Hapon yan, World War II pa kasalanan hanggang kinikim-kim pa rin ninyo hindi pa rin yun nakakalimutan. Kasi po kung lagi po nating aalalahanin yung mga akala natin masamang ginawa sa atin, yung mga kasalanan sa atin, malamang po sa alamang hindi tayo magpapatawad. Sabi nga po, di ba, forgive and forget. Dahil yung mga hindi po natin napagkasunruan before, sana po ay maging water under the bridge na para po tayo ay makamove on. Sabi po sa unang Korinto 13:4-5, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali,
hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Number 2, focus on what you can control. Mag-focus po tayo sa mga bagay na kaya lang natin i-control. Halimbawa po, yung pong ating sarili. Tayo lang po makakontrol sa ating sarili. Magkaroon po tayo ng self-control o kahinahunan. I-ignore na po natin yung mga akala natin mga masamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Pero wag po natin i-ignore yung mga nagsosorry. Yan po. Ang sinasabi lang po natin, let's just focus on what we know is good. Dahil wala pong kokontra sa ganyan pong mentalidad. Galatia 5:23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Number 3, how to easily forgive, think positive, and be happy. So sabi po sa mga Kawikaan 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Sabi po sa Mateo 5:39, datapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi ang sino mang sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Hindi po pisngi ng taga-kabilaan Huwag po pisngi ng kapitbahay ang iharap ninyo. Ibig lang po sabihin, pag ginawan po tayo ng kasalanan, much better na magpatawad po agad tayo, or mas maganda po ay gawan natin sila ng mabuti, gandihan natin sila ng mabuti, regardless po of the situation. So hindi po madali magpatawad. Ano po? Dahil po tayo mga tao lamang. Ngunit piliin po natin magpatawad, gaya po ng ating Panginoong Hesus, na kahit po sa gitna ng kanyang pagdurusa, mas pinili niya pong magpatawad kaysa sa humusga. Para po maging magaan ng ating pagpapatawad sa kanya, ay lagi po nating alalahanin ang unang wika niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, patawarin niyo po sila sapagkat di na nalalaman ng kanilang ginagawa. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.